Yun, good evening. Ayan, sagutin natin ngayon, no, paano nga ba tayo mag-setup ng mga cryptocurrency sa loob ng trading bot natin. Ayan, so sabi natin meron siyang trading parameters na sinesetup tayo, so doon din depende kung paano siya mag-execute ng buy and sell sa spot market. Ayun. So punta tayo sa ating trading bot. Ayan, so nandito na tayo ngayon sa ating trading bot. So as you can see, ito yung interface ng trading bot natin. And then click lang natin tong API binding. Make sure na nakakonect yung ating gagamiting CryptoBank. So sa akin, tatlo yung nakakonect. Binance, Huobi, and OKX. Ayan. So example natin ngayon, ang trade natin is from the HTX, no? Sa loob ng HTX. So gagamit tayo ng CryptoBank. Ito yung interface ng Huobi. Ayan, or HTX. And then dito sa asset, sa baba, ayan, click lang natin yan. Dapat lahat ng asset nyo sa spot nakalagay. Kasi ang itatrade nating cryptocurrency doon sa trading bot natin is nasa loob ng spot market. Ibig sabihin, buy low, sell high. Bibili ng mura, bibenta pag tumaas. Yun. So itong trading bot natin na to is 24/7 magte-trade sa atin. So kahit wala kang idea kung paano mag-trade, wala kang skills, wala kang knowledge, zero knowledge as in, so pwede mo tong gamitin. Ayan, yung ETC, ito yung trading pairs na to. Ayan, naka-USDT. Ibig sabihin, USDT rin yung magiging profit natin. So, dito pipili tayo ng isang cryptocurrency na pwede nating i-trade. Example lang natin. So, halimbawa, si XRP, ito yung ano niya. Click lang natin yung XRP na to. Ayan, nasa 15 minutes tayo. So, ituturo ko sa inyo yung mga parameters na kailangan nating i-set up dito. So, create, click lang natin siya, and then Martingale Strategy Bot. Then, create, and then click lang natin yung feel free to create your own strategy, more flexibility. Yung next na to. Ayan. And then, makikita natin, ito na yung mga trading parameters. Ayan. So, click lang natin dito yung trading settings. Ayan, trade settings. And then, yung manually create sa taas, click lang natin yan. So, example natin, ito na yung mga trading parameters na kailangan nating i-set up. Number 1, yung first buy-in amount, ito yung kada bili niya, didepende rito. Halimbawa, meron kang 200 USDT na capital. So, kung gusto mo na 10%, no, ng total capital mo is ibibili niya kada baba. So, ilalagay natin dito 20. Ayan, 20 USDT. Sarado lang natin yung AI margin call kasi gusto natin tayo yung masusunod. And then dito, sa kada baba, ito yung margin call limit. Ibig sabihin, nakailang baba, dito, halimbawa 7 na baba, makakabili siya. Halimbawa, so 200 yung capital natin, ilalagay natin dito kasi 10% nun is 20. So, ilalagay natin dito 9, no? Kasi 9 times 20 equals 180. Plus 20 na first buy-in amount, no? So, total of 200. And then, yung whole position take profit ratio naman, ito yung trigger percentage. Ibig sabihin, kada huling binili niya, pag na-trigger tong 1.3%, yan yung default, tsaka siya mag-i-standby. No? So, i-edit lang natin to, gawin nating 1.01 para mabilis ma-trigger. Ayan. So, whole position take profit ratio at take profit callback. Ito naman yung kada pagbaba niya, after niya ma-trigger, ito na yung time na mag-sell siya. So, 0.01 para mayroon kang malinis na 1% na take profit ng $20 na first buy-in amount. So, yun yung pinaka-less na kada sell ng bot natin, 1%. And then, click lang natin yung buy-in callback. Ito naman yung kung kailan siya nag-sell, no? Yung huli niyang sinel is kailan siya ulit bibili. Halimbawa, bumaba yung price, tapos hindi pa siya umaangat ng 0.5, default yan, pero gagawin natin 0.3 para pag umangat ng 0.3, trigger na siya, bibili na siya. Ayan. And then, distributed in take profit allocation. Mamaya, click natin yan. And ano naman yung sub-position take profit callback? Ito naman yung trigger percentage din na pagbaba after ma-reach yung 1.01% na trigger percentage din pag umangat. That's the time na mag-sell na siya. Ito yon. So, gawin lang natin na 0.01 para lahat yan is 1% yung take profit. And then, margin configuration. Click lang natin to. So, sa times, gagawin natin is 1%. One time, rather. Lahat yan one time. So, ibig sabihin,
kada baba niya is 1% siya, ay 1 time siya bibili. Ayan. 1 time bibili. So, default yan, ito yung makikita nyo. So, i-edit lang natin yan 1 time. And then, sa first call, ito yung kada baba naman niya is bibili siya ng 1 time. Ito yun. Ayan. So, dito, kung gusto natin 10% na baba ng XRP, makakabili pa rin. So, ilalagay lang natin dito 1.1%. Lahat yan, 1.1% hanggang 8. No? 1.1%. Ayan. 1.1%. Ayan. So, hanggang 8 lang. Then, sa 9 pala, gagawin natin 1.2%. Kasi, from first call, 1.1 times 8 natin hanggang dito equals 8.8%. Plus 1.2, ito yung pang 9 na bili, is total of 10%. So, ganun lang pag-compute guys kung paano na mako-compute yung 10% na pag-drop, makakabili pa rin. And then, confirm natin. And then, distributed and take profit allocation. Gagayahin lang natin kanina yung whole position take profit ratio. Ito yung trigger percentage pag umangat. After niyang mag-buy, kailan ulit siya mag-sell. Pag na-reach tong 1.01%. Ayan. Ito yung trigger percentage. Ayan. So, okay na tayo. Naka-cycle na tayo. Strategy period. Then, gagawin natin. Save na lang natin siya dito sa baba. And then, confirm. And then, sa strategy mode, ayan, kailangan pipili tayo dito. I understand. Click lang natin yan. And, sub-in mode real-time settlement yung gusto natin dito. Kasi, ang ibig sabihin yan, pag nag-sell siya, hindi gagamitin doon sa loob ng hobby mo, kung hobby ang gamit mo, yung trading profit. Hindi na siya ibibili para mag-position ulit, no? Yung trading profit. So, confirm lang natin. So, dahil okay na yan, kailangan lang naka-switch on margin call lagi yan. Ibig sabihin, after niya mag-sell, bibili ulit siya. 24/7. And then, pwede na natin click yung start dito sa right side. So, dahil tutorial lang to, hindi natin yan i-click. So, I hope may natutunan kayo sa maikling video na to. So, kung gusto niyo yung mga ganitong topic, no? Like, share, and follow sa ating Facebook page and pa-subscribe sa ating YouTube channel. So, God bless everyone. I hope natuto kayo dito sa video.